dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa ring tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, paano nyo maikakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1:15, maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit, na siyang naririnig ninyo dito sa radyo.
Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16:17, nang sabihin niya kay Jesus, "Ikaw ang Kristo," ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, "Ikaw ang anak ng Diyos na buhay," na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na ama ay nangako sa Juan 14:18, "Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo." At Mateo 28:20, "Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo." At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost, nang dumating sa kanila ang Panginoong Hesukristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na Espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay, sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumaba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya huwag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lucas 21:15, "Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na nagsalita sa Juan 14:6, "Ako ang katotohanan." At narito po ang ipinadalang kahilingan. Ito po ay ginamit niya ang salitang Kapampangan. Babasahin po natin kung paano niya ito ipinadala at pagkatapos tatagalugin na lang po natin para doon sa mga tagapakinig nating hindi nila nauunawaan ang salitang Kapampangan. Good PM po. Metong kupong masugid ang makiramdam keng Bible study. Kutang kupo itang sinabi ning Ginu. Ko dinatang karing mayap. Nune karing marok. Nino po rening sasabihan ng mayap. Puwari sinabi na alang mayap metong mo in Diyos. Salamat po. Ken Kupong Concepcion, Tarlac. Good PM po. Isa po akong masugid na tagapakinig ng Bible study. Itatanong ko lang ang sinabi ng Panginoon. Hindi ako dumating para sa mabuti, kundi para sa mga masasama. Sino po ang sinasabi niyang mabubuti? Hindi po ba sinabi niya na walang mabuti at iisa lang kundi ang Diyos? Salamat po. Ako po'y taga Concepcion, Tarlac. Ito pong mga katanungan ng nag-text sa atin. Sinalita nga ito ng ating Panginoong Hesukristo nang ang mga eskriba at mga pariseo ay nagbubulong-bulungan laban sa kanyang mga alagad dahil ang sabi nila, "Bakit kayo kumakain at umiinom kasalo ang mga maniningil ng buwis na sa kanilang paningin ay makasalanan?" At nagsalita ang Panginoong Hesukristo sa kanila, "Hindi ako pumarito upang tawagin ng mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan." Yun po ay makikita sa Lucas
32. At gayon din, nang siya ay puntahan ng isang mayamang binata na nagtatanong kung paano siya mapupunta sa kaharian ng Diyos sa langit. At nang tawagin niya ang Panginoong Hesukristo, "Mabuting guro," ang sabi niya. Pero nang sagutin siya ng ating Panginoon, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos lamang." Yun po ay nakasulat sa Lucas 18, mula 18 hanggang 19. Narito po ang Lucas 5:32. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Narito naman po ang Lucas 18 hanggang 19. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang." Dito po sa ating programa, hindi po tayo magsasawang maghintay sa Panginoon para siya ang magbigay liwanag sa kanyang mga salita. Habang tayo po ay naghihintay, katulad po ng dati, kami po ay magbabahagi muna sa inyo. Ito po ay noong panahong kami ay nagdidepende pa sa aming mga mangangaral sapagkat naniniwala po kami noon sa pamamagitan ng pag-aaral nila sa mga seminaryo at sa mga Bible schools, sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita. Kaya bawat pagpapaliwanag nila sa mga salita ng Diyos, ito po ay tinatanggap namin at pinapaniwalaan. Narito po ang mga kapatid upang ibahagi sa inyo kung ano ang kanilang ipinangaral tungkol doon sa mga binasang mga talata. Magandang oras po sa ating lahat. Dati po, ako po nasa pinakamalaking sekta dito po sa buong mundo na natagurian pong Katoliko. Ako po dati sa patakaran po ng relihiyong ito, halos lahat po ay akin pong sinusunod. Yung pong pagsisimba tuwing linggo, pagpupunta po sa tuwing Biyernes doon po sa tinatawag naming apo. At kung minsan po kasama ko pang nanay ko, pumupunta pa po kami sa Quiapo doon sa Maynila. At dahil po dito, nang marinig ko po yung salitang dumating ang Panginoong Hesukristo, hindi sa mabubuti, kundi sa masasama. Kaya naisip ko po sa aking sarili, hindi po ako kabilang doon. Dahil sa pagkakaalam ko po, ako po'y mabuti. Kaya hindi po ako sakop doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na dumating siya doon sa masasama. Ang nakikita ko pong masama noon, yung pong hindi Katoliko. Ngayon na po, kung Katoliko man siya, kung siya po'y hindi nangungumpisal, hindi nagkokomunyon, hindi nagsisimba, palaging nakikipag-away, nagnanakaw, yung lahat po ng masasama na nakikita po natin ngayon dito sa mundo, yun po ang alam kong masama na pinupuntahan po ng ating Panginoong Hesukristo na kanya pong sinabi. Dahil yun po kasi ang naituro sa amin, magbuhat po ng kami magkaisip. Kaya ang inakala ko po, dahil po kami mabuting Katoliko na tagasunod sa mga turo nila, inisip ko po na mabuti ako, kaya hindi dumating sa amin ang Panginoong Hesukristo kundi sa masasama. Yun lamang po ang aking naintindihan doon sa narinig kong yun. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito po ang ating itatanong sa Panginoon Diyos. Ang pagkaalam ko po, nang hindi pa ako napasama sa mga Pentecostal Charismatic, ako ang tinutukoy ng Diyos. Kaya ako po ay napapunta sa mga Pentecostal Charismatic.
Kaya nung kami po ay magkakasama, ang alam naming masama na maliban sa amin ay yung mga nagnanakaw, pumapatay ng tao, o iba-ibang kasamaan na ginagawa. Kaya sinasabi po namin, yan ang mga pinupuntaan ng Diyos, kaya kami po ay pumupunta doon. Ang nalalaman po ng mga nagbabasa ng banal na aklat, ang Diyos ay ginagamit ang salita ng tao. Sa mga Amerikano, ang Diyos ay nagsasalita ng Ingles dahil ang kanilang banal na aklat, ito ay nasa wikang Ingles. At sa mga Pilipino, ang Diyos ay nagsasalita ng Tagalog. Kaya ang nakikita ng mga tao ay napakadaling maunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Pero napansin po ba kaya ng maraming nagbabasa na ang Panginoong Hesukristo na isang Hudyo, siya ay nagsasalita ng Hudyo at ang kanyang mga kausap ay Hudyo, pero bakit hindi nila siya maunawaan? Ito po ang patunay na bagamat ginagamit ng Diyos ang kani-kanyang salita ng mga tao, pero iba ang wika ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin yan? Narito po ang mga halimbawa. Nagsalita ang Panginoong Hesukristo tungkol sa templo na kanilang gigibain at sa ikatlong araw ay kanyang itatayo. Salitang Hudyo, pero hindi naunawaan ng mga Hudyo. Napakalayo po ng wika ng Panginoong Hesukristo tungkol sa templo, hambing doon sa salita ng mga Hudyo na kanilang naunawaan. At ang lumabas na pagkakaiba, sa salita ng mga Hudyo, ang templo ay yung nakikita nilang gusali, pero sa wika ng ating Panginoon, ang templo ay ang kanyang katawan. At kung yung pong mga Hudyong yun ay hindi naniniwala sa ating Panginoon, pwede pong sabihin nilang kaya hindi siya naiintindihan. Pero tignan po natin nang siya ay magsalita sa kanyang mismong mga apostoles, nang sabihin niya ang lebadura ng mga Pariseo na dapat nilang pag-ingatan. Sa salita ng mga apostoles, ang lebadura ay yung nilalagay sa tinapay. Pero sa wika ng Panginoong Hesukristo, ang lebadura ay ang mga aral ng mga Pariseo at Saduseo. At para po inyong maunawaan, babasahin ko itong Mateo 9:12. Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kayo pong mga minamahal naming tagapakinig, ano po ang nauunawaan ninyo dito? At ano ang ipinangaral sa inyo ng inyong mga tagapagturo? Hindi po ba maliwanag sa inyo na ang tinutukoy dito ay ang sakit ng katawan? Halimbawa, kanser. Ang kagalingan po ng sakit na yan, ang iniisip ay sa pamamagitan ng dasal. Kaya ganyan po na hinihingi sa mga dasal ang kagalingan ng mga may sakit. Hindi pa po ba sapat ang mga halimbawang yan bilang batayan na nagsalita nga ang Panginoong Hesukristo tungkol sa mabuti at matuwid, pero iba pala ang wika ng Diyos sa salita ng tao. Ang mabuti at matuwid sa salita ng tao, ito yung hindi nagnanakaw, hindi pumapatay, wala siyang masasamang bisyo, tumutulong siya sa kanyang kapwa-tao. Binibigyan niya ng limos yung nangangailangan, pinapakain niya yung nagugutom, at binibigyan niya ng damit yung nakikita niyang walang damit. Hindi po ba maliwanag sa salita ng tao ang kabutihan at katuwiran niyan?
Pero naniniwala po ba tayo sa ipinasulat ng Diyos kay Isaias? Isaias 64:6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon. Kung ganon, napakasakit po nito. Pero yung pong sinabi nating kabutihan at katuwiran kanina ay hindi man pala tinatanggap ng Diyos. Ano pong kabutihan at katuwiran ang tinatanggap ng Panginoon? Na maliwanag na iba sa salita ng tao tungkol sa kabutihan at katuwiran kaysa sa wika ng Diyos. Katulad po ng sinabi natin kanina, kung gaano ang pagkakaiba ng templo, salita ng tao, gusali, wika ng Diyos, ang kanyang katawan. Lebadura, salita ng tao, iyong inilalagay sa tinapay, sa wika ng Diyos, aral o maling aral ng mga Pariseo at Saduseo. Dito po sa mga ipinahayag ng Diyos, sino po kaya sa mga tao ang mayroong lakas ng loob para ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kabutihan at katuwiran? Ito po'y sa wika ng Diyos. Ito po ang aming ibig sabihin kapag sinasabi namin sa inyo na walang sinumang tao na mayroong karapatan at kakayahang magpaliwanag sa salita ng Diyos, maging ang mismong disipulo ng ating Panginoon. Kaya ang palagi po ninyong naririnig sa amin ay ang paghihintay lamang sa Diyos, sapagkat siya lamang po pala ang mayroong kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita dahil wika po niya ito. Balikan po natin ang Panginoong Jesucristo na nagsasalita naman sa salitang Hudyo kung bakit hindi siya naunawaan ng mga Hudyo. Ang Panginoong Jesucristo, alam po ng lahat ng nagbabasa ng banal na aklat, ay isinalarawan bilang tupa. Yan ang sinabi ni Juan Bautista nang sabihin niyang, ito ang kordero ng Diyos. Sa makatwid, ang Panginoon ay nagsasalita pala ng boses tupa. Bakit hindi siya naunawaan ng mga tao? Ano po ang mga tao? Ang Diyos ay gumamit po ng dalawang klase ng hayop na kung saan ay binanggit ang isa ay tupa at ang isa naman ay kambing. Ito po ay nakasulat sa aklat ni Mateo. Sa pagdating ng panahon, sa paghatol, ang mga tupa ay ilalagay sa bandang kanan ng ating Panginoon at ang mga kambing ay ilalagay niya sa kanyang kaliwa. Sa makatwid, kung ang Panginoong Jesucristo ay tupa, na boses tupa, na nagsasalitang tupa at hindi siya maunawaan ng mga tao, ang mga tao ay maliwanag na mga kambing. Kung ganon, kaya pala niya sinabi yung sa Lucas 18:18-19 na walang mabuti. Ang tinutukoy pala ng ating Panginoon, lahat ng mga tao ay kambing. Ito po ay dahil sa pagkakasala sa pagkahulog ni Eva. Pero meron pong mga taong magsasalitang, bakit isinama ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili? Hindi ba ay anak ng Diyos na isinilang na walang kasalanan? Ito po ang pagdidiin ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay tao. Ito ang kanyang idinidiin na lahat ng mga tao ay kambing. At kaya niya isinama ang kanyang sarili dahil mayroon siyang gustong ipakita. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak, siya ay isinalarawan bilang tupa. Ano po ba ang naging katangian niya? Ito po ang ipinapakita ng Panginoong Jesucristo. Kaya pala, isinali niya ang kanyang sarili, hindi para sabihin siya ay kambing, kundi pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba, na siyang kanyang naging katangian
para siya ay maging tupa. Kaya marami po tayong mababasa sa banal na aklat kung paano siya magpakumbaba sa kanyang ama. Halimbawa, 1:5-19, wala siyang magagawa sa kanyang sarili kung hindi lamang ibibigay ng kanyang ama. At marami pa po tayong mababasa na nakasulat, kanyang sinasabi, wala siyang nalalaman sa kanyang sarili kung hindi lang ipagkakaloob sa kanya ng kanyang ama. O hindi pa po ba maliwanag ngayon kung bakit sinabi din ng Panginoon yung nakasulat sa Roma 3:10-12 na walang mabuti kahit isa, wala. Dahil ang lahat po pala ng mga tao ay kambing. At yung kanyang ipinasulat kay Isaias 64:6, na lahat ng kabutihan ng mga tao ay basahang marumi lamang sa harapan ng Diyos dahil lahat po sila ay kambing. Mayroon po bang po pwedeng maunawaan at ganapin ang kambing sa sinasabi ng tupa? Ito po ang ebidensya na walang aasahan ang Diyos sa mga tao dahil kailanman ang sinasabi ng tupa ay iba sa pakahulugan ng kambing. Hindi po ba napakaliwanag ngayon kung gaano kahalaga ang pagpapakumbabang ipinapakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak, dahil ito pala ang pagkasilang na muli o tunay na born again, na ang ibig sabihin ay ang conversion. Conversion po ng tao mula sa kambing ay magiging tupa. Kaya ito pong mga taong nakumberte mula sa kambing ay naging tupa, sila ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Marahil ay naiintindihan po ninyo kami kung bakit sa mga nakikinig ay mayroong nagsasabi sa amin na hindi nila kami nauunawahan sa aming mga sinasabi. Pero ganun pa man, mayroon namang iba na kanilang nauunawaan. Tinatawagan pa po nila kami sa cellphone number na aming ibinibigay. At sa kanilang kagalakan, sila po ay napapaiyak. Hindi po sila makapaniwala na itong mga bagay patungkol sa kalangitan na ang Diyos lamang ang nakakaalam ay kanyang ipinapahayag sa kanila. Sino po ito? Sila po ang mga tupa o mga tupa ng Diyos, at yung iba, yung pong mga tupang naligaw ayon sa Panginoon. Narito pa rin po ang patunay kung paano ginamit ng Diyos ang salita ng tao, pero iba naman pala sa kanyang wika. Ang kautusan tungkol sa pagnanakaw, ang sabi ng Diyos, huwag kang magnakaw. Ang sasabihin ng mga tao, ito ay ang hindi pagnanakaw ng pera o anumang bagay na mahalaga na kinukuha ng walang paalam. Yun ang pagnanakaw. Kaya ang sasabihin ng mga tao sa Diyos, Panginoon, hindi pa po ba kabutihan at katuwiran yan? Kahit isang kusing, hindi ako kumuha. Ano po naman ang sasabihin ng Diyos? Yan ay ang salita ng tao na ginamit ko. Pero sa aking wika tungkol sa pagnanakaw ay ang aking sinabi sa 1:1 na sinumang taong hindi dumadaan sa pintuan ng mga tupa, siya ay tulisan at magnanakaw. Ano po kayang ebidensya ang ipapakita sa atin ng Panginoon para doon sa mga hindi dumadaan sa pintuan, kaya sila ay mga tulisan at magnanakaw? Kung sa tao, ang pagnanakaw ay ang pagkuha ng mga bagay na mahalaga
pero hindi naman nararapat sa Kanya. Sa Diyos pala ang pagnanakaw ay yung mahalaga din sa Diyos na kinukuha sa Kanya. Halimbawa, karangalan na nararapat lamang sa Diyos. Ano po ang mga karangalang yan? Hindi po ba ang Diyos lamang ang dapat tawaging guro, maestro, rabbi, reverend, holy, father? Kaya sino mang tao ang nagpapatawag sa mga titulong yan, yun po ang maliwanag na kanilang ninanakawan ang Diyos sa kanyang karangalan. Basahin po ninyo yan sa inyong mga banal na aklat, Mateo 23, mula 8 hanggang 10, at sa mga awit, 111:9. At pakibasa nyo na rin po kung sa mga apostoles at mga disipulo ng ating Panginoon ay mayroon sa kanila kahit isa man na nagpatawag ng pastor, maestro, guro, father, reverend, holy, na mga titulong patungkol lamang sa Diyos. At saan pa rin po natin makikita na tinupad nga ng mga pinili ng Panginoon yung kautosang huwag kang magnakaw. Basahin po ninyo yan sa Gawa 14:11 hanggang 15. Ito po ay patungkol kay Pablo at kay Bernabe. Sa tagpupong ito ay hindi man sila tinawag na pastor, guro, maestro, rabbi, reverend, holy. Pero ang ginawa ng mga tao, yun po ang pagpapakita na gusto silang parangalan. Ito po ay nararapat lamang sa Diyos, pero gustong gawin ito ng mga tao sa kanila. Ito po'y kanilang tinanggihan. Nang marinig ng mga tao na napakaganda ng mga sinasabi ni Pablo at ni Bernabe, kaya ang sabi ng mga tao, bumaba ang mga Diyos sa atin. At inumpisahan nilang alayan sila ng mga baka, mga bulaklak. Pero nang makita po ito ni Pablo at ni Bernabe, sila ay tumakbo. Hinapak nila ang kanilang mga damit at ang kanilang isinisigaw sa mga tao, bakit ninyo ginagawa ito? Kami rin mga taong katulad ninyo na nagkakasakit. Sa makatwid ay napakasakit po sa kanila na agawin sa Diyos ang karangalang nararapat lamang sa Panginoon. At maliban po sa pagnanakaw ng karangalan, ito po ang isang napakalaking pagnanakaw na hindi nalalaman ng tao dahil sa akala nila ay kanilang pinagsisilbihan ng Diyos. Dahil hindi nila nakilala ang Diyos na kanilang pinagsisilbihan at sinasamba, sa hindi nila nalalaman yung mga kaluluwang dapat anihin ng Diyos ay kanilang inililigaw. Ito ay sa pamamagitan ng maling doktrina. Dahil kanila pong ginagamit ang salita ng Diyos na kanilang inuunawa. Dahil nagdepende sila sa salita ng tao na ginamit ng Diyos na sa akala nila ay kanilang naunawaan, o imbis na maghintay sila sa gustong pakahulugan ng Diyos sa kanyang wika. Kaya ganyan po nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa Mateo 23:13. Datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makakapasok. Sa mga pinili po ng Panginoon, kailanman ay hindi maalis sa kanilang kaisipan na ang salita ng Diyos ay hindi lumilipas kailanman.
Ito pong sinalita ng ating Panginoong Hesukristo dito ay nakikita po namin na nangyayari at nakikita po namin kung sino silang sinasabihan niya sa ating panahon. Isa pa rin pong halimbawa kung paano ang salita ng tao kumpara sa wika ng Diyos. Ito po ay ang ika-6 na kautusan, huwag kang mangalunya. Dito po ay muling ginamit ng Diyos ang salita ng tao. Ano po ang nauunawaan ninyo sa sinabi ng Panginoon at ano pa rin ang ipinangaral ng mga kinikilalang marurunong sa mga salita ng Diyos tungkol po dito. Tungkol po dito, maliwanag ang aking narinig sa sinabi sa akin ng aking mga ngaral na pare. Sabi niya, dapat kang maging tapat sa iyong asawa. Huwag kang sisiping sa hindi mo asawa, sapagkat yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Yan ay isang pangangalunya. Tungkol pa rin po sa pangangalunya, ano ang sinabi ng Diyos na maliwanag pong nasusulat at ating nababasa? Sa Lumang Tipan, ito po ay makikita na ang utos ng Panginoon, sino mang nahuling nangangalunya ay kailangang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Ito po ay sinabi ng Panginoon kung saan ay ginamit pa rin niya ang salita ng tao. Kaya ano po ang ating nakita na ginawa ng mga Hudyo? Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, nang mahuli nila si Maria Magdalena sa unawa nila tungkol sa pangangalunya, kaya siya kinuha ay para patayin siya sa pamamagitan ng pagbato. Pero ano po ang nakita nating ginawa ng Panginoong Hesukristo? Alam po ninyo, itong mga Pariseo, talagang sinadyang dalhin si Maria Magdalena sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo para subukan nila ang Panginoon kung tunay ngang tinutupad niya ang batas ng Diyos. At ang ating pong nababasang ginawa ng Panginoong Hesukristo, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pumukol sa unang bato. At dahil ang nakikita ng mga Hudyo, lahat ng nagdala kay Maria Magdalena ay nakitang mayroon nga silang kasalanan. Kaya hindi nila itunuloy yung pagbabato kay Maria Magdalena, bagkus ay umalis sila at iniwan nila sila. Kaya ano po ang nakita ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon? Sinungaling ang Panginoong Hesukristo dahil nilabag niya ang batas ng Diyos. At ngayon, ano po ang nakikita ng mga tao sa pangyayaring yon? Ang sabi nila, tama naman ang ginawa ng ating Panginoon dahil lahat sila ay mayroong kasalanan, kaya wala ni isa man sa kanila na pumukol ng bato. At ang sinasabi pa ng mga nagbabasa ng banal na aklat, talagang napakarunong ng Panginoong Hesukristo at nagawa niya yon. Kung atin pong pakikinggan yung sinabi ng mga nagbabasa sa ating Panginoon, para bang pinupuri nila ang Panginoong Hesukristo at inaangkin nilang sila ay malapit sa ating Panginoon. Pero kung yun po ang kanilang unawa sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, nasaan yung sinabi mismo ng Panginoon, ako ay dumating hindi para sirain ang mga kautusan, kundi magbigay katuparan. Sa kanila pong unawa, ang lumalabas ay ginagawa nilang sinungaling ang Panginoong Hesukristo dahil hindi niya tinupad yung batas ng Diyos na ayon sa Kanya, sa Kanyang pagdating ay tutuparin. Hindi po ba napakaliwanag ngayon na kapag inunawa ng tao ang ginamit ng Diyos sa salita ng tao, ang lalabas ay napakagulo. Pinupuri nga si Hesukristo, pero
ginagawa naman siyang sinungaling. Pero kami po ay naghihintay kami, kagaya po ng inyong madalas na marinig. Hinihintay po namin ang pahayag ng Diyos sa kanyang wika. Kung uunawain ng tao ang paggamit ng Diyos sa salita ng tao, pansinin po ninyo itong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na 3 beses niyang sinabi. Mateo 12:39. Ang sabi niya, isang lahing masama at mapangalunya. Mateo 16:4. Isang lahing masama at mapangalunya. Marcos 8:38. Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan. Ang ibig po bang sabihin, lahat ng mga tao sa henerasyong iyon sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay masasama? Na ang mga asawang babae ay mga lalakero at iyong mga asawang lalaki ay mga babaero? Kaya nangangahulugan lamang na ang paggamit ng Diyos sa salita ng tao na inuunawa ng tao ay iba sa wika ng Diyos sa ibig niyang pakahulugan. Pero kami po, narito ang naging bunga ng aming paghihintay. Sa Jeremias 3:14, dapat pala ang Diyos ay asawa ng kanyang mga pinili. At mababasa po naman sa aklat ni Isaias, Kapitulo 54, versikulo 5, na ang Diyos ang siyang asawang lalaki. Kung ganoon, ang mga pinili ng Diyos ang siyang mga asawang babae at ang dapat nilang tanggapin na binhi ay yung nanggaling lamang sa Diyos. Ito ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Pero ang nakita po ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo na pinumumunuhan ng kanilang mga religious leaders, ang kanilang tinatanggap na binhi ay yun lamang unawang galing lang sa tao. Ito po ay ang salita ng Diyos na galing lamang sa unawa ng tao. Kung ganoon, yun po ay maliwanag sa mata ng Diyos. Ito ay isang malaking pangangalunya. At dahil ipinahayag ng Diyos na 2 lamang pala ang espiritual na lalaki, ang tunay na Diyos at ang palsipikadong Diyos, walang iba kundi si Satanas. Kung ang mga Hudyo ang tinatanggap na binhi ay hindi yung galing sa Diyos, hindi po ba maliwanag na ang binhing tinatanggap nila ay ang galing kay Satanas? At ano naman po ang naging bunga ng aming paghihintay pa rin sa sinabi ng ating Panginoon? Ang mga may sakit ay siya lamang nangangailangan ng doktor. At ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Sino po ang tinutukoy niyang may sakit? At ano po ang klaseng sakit ang sinasabi ng Panginoon? Dito po ay ginamit ng Diyos ang salita ng tao. At sa 1 Kapitulo 9 ay ipinakita niya ang isang taong bulag na pagkasilang. At kanya itong ginamot at nakakita. Muli po kami ay magtatanong na naman sa inyo. Ano po ang inyong nauunawaan at paano ito ipinaliwanag ng mga mangangaral ninyo? Ano rin po ang kanilang nauunawaan dito? Hindi po ba tinuruan nila tayong magdasal dahil ang sabi nila sa pamamagitan ng dasal, yung mga sakit ay gagaling. Kaya maliwanag na ang tinutukoy na kabulagan dito ay literal na pagkabulag. Nasaan naman po ngayon ang sinabi ng Panginoon? 1:6, versikulo 63. Ang laman ay walang pakinabang sa aking mga salita, sapagkat ang aking mga salita ay espiritu at buhay.
O tayo pong maibiging magbasa ng banal na aklat. Madalas po nating binabasa-basa ito. Pero kung bakit hindi pa natin nakita ang ibig sabihin ng Diyos? Pero bakit pinipilit pa rin nila na sa pamamagitan ng kanilang pagdarasal ay hinihingi sa Diyos ang kagalingan ng kanilang mga sakit, sa mga sakit sa katawan? Pero hindi po katakataka dahil maging ang mga Pariseo na sa oras na yon ay kaharap na nila ang Panginoong Jesucristo, hindi pa rin nauunawaan at hindi pa rin nila nakikita. Hanggat hindi sinabi ng ating Panginoon sa kanilang mismong harapan, nang sabihin niyang, "Ako ay dumating para ang mga nakakakita ay mabubulag at ang mga bulag ay makakakita." O meron po ba kayong nabasa na ang mga nakakakita ay binulag ng ating Panginoong Jesucristo? Wala po tayong nakita at nabasa. Kaya ano ang lumalabas? Ang Panginoong Jesucristo ay sinungaling na naman. Yun po ang bunga ng unawa ng tao sa salita ng tao na ginamit ng Diyos. Ano po ngayon ang wika ng Diyos doon sa bulag? Uulitin po natin, muli po nating pakikinggan ang Panginoong Jesucristo nang sabihin niyang, "Ako ay dumating para ang mga bulag ay makakakita at ang mga nakakakita ay mabubulag." Dito po naalarma ang mga Pariseo na kaharap niya. Kaya ang sagot nila sa kanya, "Ang ibig mo bang sabihin, kami rin ay mga bulag?" At ang sagot ng Panginoon, "Dahil sinasabi ninyong kayo ay nakakakita, ay mananatili ang inyong kasalanan." Ano po ngayon ang ginawang panggagamot ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bulag kung saan siya ay nakakita? Hindi po ba napakaliwanag nang maalis ang kanyang pagkabulag ay nakilala niya ang Panginoong Jesucristo? Pero yung mga Pariseo na sa mata ng mga tao ay hindi bulag, pero sa harapan ng Diyos sila ay bulag, kaya hindi nila nakilala ang Panginoon. Ano pong pagkain ang ibinigay ng Diyos sa amin dyan? Ipinakita ng Panginoon na kami pala ang taong bulag noon. Pero noong pong una, dahil inaangkin namin kakilala namin ang Panginoong Jesucristo, bagamat iyon ay galing lamang sa salita ng tao, para bang inaangkin namin sa kanyang harapan na kami ay hindi bulag, wala kaming sakit. Pero ng oras nang kami po ay magpakumbaba at inamin naming hindi namin siya nakikilala, katulad pala kami ng taong bulag, kami po ay isinilang na bulag na hindi nakakakita. Kaya nang kami ay ginamot niya, nakilala po namin ang Panginoong Jesucristo katulad ng taong bulag na siyang isinisigaw po namin sa buong mundo na nakilala namin ang Panginoong Jesucristo. Ganito po namin nakikita ang aming sarili na ang aming mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Ang isang magiging tanong po ng mga tagapakinig, kung ang wika ng Diyos ay iba sa salita ng tao, yun bang paggamit ng Diyos sa salita ng tao na nauunawaan ng tao, na kapakipakinabang naman sa mga tao, yun ba'y binaliwala na ng Diyos? Maliwanag na hindi, dahil mayroon ding pakinabang ang tao sa kanyang physical na buhay na patungkol sa moralidad o ang ugnayan ng mga tao sa kanyang kapwa-tao. At iyon naman ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga eskriba at mga Pariseo, ang paglinis sa labas. At iyan ay hanggang sementeryo lamang. Pero hindi ibig sabihin
na ang kanyang mga pinili ay libre ng magnakaw ng pisikal o mga lunya ng pisikal. Dahil mayroong inihabilin ang Panginoon sa kanila, kayo ang magiging ilaw at asin ng sanlibutan. Yun pala ang tumutukoy sa asin na dapat na makita sa kanilang buhay. O kaibigang nagpadala ng katanungan, hindi pa ba napakaliwanag ngayon ang sinabi ng Diyos sa Lucas 5:32? Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid. Sino yung matuwid? Hindi ba silang ang pagkakita nila sa kanilang sarili ay matuwid na at malapit sila sa Diyos? At ang pagkakita ng mga tao sa kanila ay matuwid din. Dahil sa tingin ng mga taong sumusunod sa kanila, sila ay mabubuti at matutuwid. Pero hindi natin pwedeng ipagkaila na sa mata ng Diyos, sila ay nananatiling kambing pa. At sila rin ang nakakakita sa kanilang sarili na sila ay walang sakit, sila ay malusog, kaya hindi sila nangangailangan ng doktor. Ang doktor ang ating Panginoong Jesucristo, kaya para bang sinasabi nilang hindi nila kailangan ang Panginoon. Gayunmang sa tingin ng Diyos, sila ay nananatiling kambing. Sino naman itong sinabi ng Panginoon sa huling bahagi ng Lucas 5:32? Kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Hindi pa ba maliwanag na ito ay mga kambing din, katulad ng taong bulag, pero nakita nila ang kanilang sarili na kambing. Kaya sila ay humingi ng habag sa ating Panginoon para mula sa pagiging kambing, sila ay makukumberte sa pagiging tupa. At doon naman pala makakamtan ang katuwirang nanggagaling sa Diyos. Samantala, kami po'y patuloy na umaasa sa inyo na nire-record po ninyo itong ating programa. Pwede po ninyo yang ipahiram sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak na nasa malayong lugar. Pwede po ninyong ipadala yan para marinig po nila kung papanong sa ating panahon kapag tayo ay nagtatanong sa Diyos, lalo na't mayroong kababaan ng ating pagtatanong. Siya ay sumasagot at tinutugunan niya ang lahat ng mga katanungan. Doon po sa internet, meron pa rin tayong mga articles na po pwede po ninyong basahin. Ang atin pong website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Bagamat noong una ay sinasabi naming kami ay walang sakit, kami ay malusog, kaya nakikita po namin kami ay matuwid dahil ang inyo pong mga utos sa salita ng tao ay aming nagagampanan. Mabuti na lamang po at hindi kayo nagsawang kami ay inyong tawagin para makitang ang aming nauunawaan ay ang salita lamang ng tao sa inyong mga salita, dahil iba pala ang salita ng tao sa inyong wika. At diyan po kami nagpakumbaba sa inyong harapan. Kayo ay nagpakilala sa amin at doon po namin nakita na noong una kami pala ay mga kambing. Pero nang kayo ay magpakilala sa amin, kami ay nakumberte at naging tupa. At ngayon, dahil kayo ay isinalarawan bilang tupa, nagsasalita bilang tupa, ay nauunawaan na po namin ang inyong mga salita. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Are you
Are you